Shout out muna mga kababayan pala dyan sa Hawaii, kay Evie, Madam Evie and Victor Llamas. Yung anak niya pumunta dito sa Legazpi City, mga taga-Ilocos sila, mga Ilocano. Siyempre, mga supporter sila ng ating Pangulong BBM mula pa sa kanyang tatay, kay dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. You just imagine, mga kababayan, mga avid followers po natin, mga avid viewers, pinapunta pa dito, galing Hawaii, umuwing Ilocos, tapos bumiyahe, papuntang Bicol, para lang mga kababayan, ibigay ito. Ano to? Milk chocolate po, oh. Ang laki-laki. At saka, Toblerone. Ayan. Maraming salamat. Yung anak niya, pinapunta rito. Sige palang message sa atin, mga kababayan, doon sa Facebook account natin, mga kababayan. Yung anak niya, hindi ko man nasasagot. Pasensya na po kayo. Too busy po kasi. Yung anak ko kasi yung nagmamanage ng aking account. Ito busy. Mag-open kami ng business. Yung kanyang negosyo, yung gym business niya po. Kaya hindi na na-check yung mga messages doon sa aking Facebook account. Ayun, mga kababayan, talagang puinersa niya na pumunta rito kahit walang kontak sa akin. Inanap talaga ako. Maraming salamat po. Kay Evie, Madam Evie and Victor Llamas, dyan po sa Hawaii. God bless you more po. Ngayon, ito yung good news para sa rice industry na problematic dito sa ating bansa. Sabi rito sa balita, mas matibay na rice industry sa bansa. Inaaral na ng ating mga mambabatas. Ito yung resulta, mga kababayan, sa mga series of committee hearings na ginagawa ng Kongreso. So dito ninyo, mga kababayan, makikita na seryoso yung ating pamahalaan na masolusyonan yung ating problema sa pagkain, lalo na po sa bigas. But before ko po, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung detalye, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. And wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos? So sabi dito, mga kababayan, sa balita released by Philippine Presidential Communications Office, inaaral na ng mga mambabatas sa kasalukuyan ang pagpasa sa Philippine Rice Emergency Response Act, o ito pong House Bill 9030, na may layuning maibaba ang presyo ng bigas sa gitna ng bantang kakulangan sa supply nito. So, ito po yung mga mahahalagang impormasyon tungkol dito sa panukalang batas. So, sabi rito, the Philippine Rice Emergency Response Act or House Bill 9030 aims to support the directive of President Ferdinand Bongbong Marcos to keep rice affordable and available in sufficient supply. Pag naipasa ito, mga kababayan, itong batas na to can shield consumers, itong mga local farmers, pati mga traders mula sa tinatawag na price shocks.
Ito po ay sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan. Una, use rice tariff reduction para ma-manage ang rice prices and increase supply and allow imports by the National Food Authority to increase buffer stocks. Pangalawa, mga kababayan, subsidize key stakeholders in the production and consumption of rice. In case of price selling sa like ito pong iminandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos na Executive 39. Retailers can be subsidized for their operating losses. And in fact, ngayon po, ibibigay ko sa inyo mamaya, may 15,000 pesos na subsidy na ibibigay po yung ating gobyerno sa ating mga maliliit na rice retailers. So one time kuwan po siya, subsidy. Kaya yung mga reklamo ng mga rice retailers na malulugi kayo, tubo na ninyo po ito. Automatic agad, may 15,000 kayo. So pangatlo, mga kababayan, increase penalties for hoarding and price manipulation through higher fines and longer imprisonment. So ito yung napaka-importante talaga na yung mga ganid na negosyante, maparusahan po. Kailangang habulin natin itong mga ganid na mga negosyante dito po sa ating bansa. Sila po yung nagpapahirap. Habang sila ay nagpapasarap, sila yung nagpapahirap sa ating mga mamamayang Filipino. So ito pong House Bill na to, mga kababayan, was filed by Congresswoman Estela Quimbo ng Marikina City, 2nd District, on the first day ng rice price cap. Yung pag-take effect, kahapon lang po ito ipinasa, final, mga kababayan doon sa Congress. So sabi rito, ito pong Philippine Rice Emergency Response Act, magbibigay ito ng emergency power sa ating Pangulong Bongbong Marcos and will give additional measures the government may utilize to address extreme cases of the dwindling supply in soaring prices ng bigas dito sa ating bansa. In short term, paliwanag mga kababayan ni Quimbo, the measure aims to give the government ample authority to address immediate concerns of rice shortage, insulating the Filipino public of its adverse effects. So, the measure imposes higher penalties para dito po sa mga hoarders in other acts of illegal price manipulation. Specifically, those guilty of hoarding can be imprisoned for a minimum of 10 years to a maximum of 30 years, up from the 5 to 15 years of jail time sa presenting batas po. Hoarders will also be fined a minimum of 1 million to 100 million pesos, up from 5,000 to 1 million pesos sa presenting batas. Ngayon, yung mga government officials found guilty of price manipulation are also given the maximum penalties. Ibig sabihin yung mga kasabwat nitong mga kartel ng bigas, may kaparusahan, maximum penalties din po sila. Siguro, ang hindi ko nakita rito, idagdag na lang po siguro ninyo po, Congresswoman Quimbo, lifetime din sila na bawal, disqualified na sila sa pagninegosyo ng bigas. Perpetual ang pagbabawal sa kanila para madala po. At siyempre, pag naipasa ito, kailangan may maparusahan po. Pag wala, walang kwenta yung batas. Kung wala pong mapaparusahan. Di ba? O ngayon, ito po yung sinabi natin kanina na yung mga small rice retailers makakakuha po ng 15,000 pesos one-time subsidy. Ngayon po, dahil sa ipig mandate, mga kababayan na price cap,
small rice retailers may receive a one-time financial aid up to 15,000 to mitigate their losses from buying more expensive stocks as Executive Order 39, which sets a price ceiling on regular and well-milled rice, took effect kahapon po. Ano pa yung reklamo ninyo, mga rice retailers? You are now assured of 15,000 pesos na cash aid. So sabi rito po, the Department of Social Welfare and Development said it is ready to provide this cash assistance to qualified recipients once the list is built with the help of the Department of Trade and Industry. DSWD Secretary Rex Gatchalian said that he was directed by President Bongbong Marcos on Monday to use the DSWD's Sustainable Livelihood Program para matulungan po ang mga rice, yung mga maliliit na magtitinda ng bigas. Natatamaan po nitong price selling. So, sabi ni Gatchalian, meron na niya kami na nakareserba 5.5 billion budget para rito na immediately pwede naming i-release. So, iniintay na lang anya namin yung lista galing sa Department of Trade and Industry para maibigay namin agad-agad. Sabi niya, we hope that by next week anya, we can already start the payout under the Sustainable Livelihood Grant for our affected rice retailers. Paliwanag mga kababayan ni Gatchalian. So sabi rito, Gatchalian also had a meeting noong Monday with the Speaker Martin Romualdez, who vowed to raise 2 billion pesos to help augment the SLP budget for the benefit of more small rice traders and retailers. O, nagtutulong-tulong po yung ating mga opisyal para ma-mitigate yung impact nitong kautusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi nga natin, yung iba nakabili na ng stocks, old stocks na mahal. I-report ninyo kung sino yung nagbinta ng mahal sa inyo ng mga rice traders. Sigurado yun yung mga cartel. What? Diba? Para ma-identify ng ating gobyerno kung sino yung mga nagmamanipulate ng bigas. Kasi wala man pong kakulangan ng bigas. We have enough supply. Pero mataas yung benta sa inyo. O, diba? So, yun po, mga kababayan, yung mga developments ngayon ng balita. Baka lang gusto ninyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.